Okay, sagot mo tayo ng mga katanungan dito habang naghihintay ako ng shooting dito ng GMA sa Harris Memorial College sa Taytay. Sabi ni Sara Marang Hainim. Doc, sabi niya, Doc, paano po yung pag-inom ng tubig ng aso na punta sa sugat? Need po ba magpa-anti-rabies? Hindi din po ba tuturukan ng rabies vaccine yung aso namin? Sana po masagot kasi kinakabahan daw siya. Okay, so ang sinasabi niya dito, yung iniinuman ng aso niya tapos napunta sa sugat. Okay, yung tubig ng aso. So siguro umiinom yung aso niya doon, tapos may laway-laway na ng aso yon, tapos napunta sa sugat. Ngayon, kung may rabies yung laway ng aso, tapos napunta doon sa tubig, tapos napunta sa sugat, opo, there is a chance, no? There is a possibility na yung rabies virus ay mailipat doon sa sugat and doon sa tao na may sugat. It is possible. Especially kung mabilis lang, kasi ang rabies virus na nasa laway, after a few hours na wala na siya sa host, ay pwedeng hindi na siya makaka-infect, mamamatay din yung rabies virus. Kung mainit yung panahon, naaarawan yung tubig, madaling mamatay yung virus. Pero sa cases naman na mabilis lang, no, kakatulo pa lang ng laway doon sa tubig, tapos napunta kagad sa sugat, tapos ayun, buhay pa yung virus, then posible nga po. Tapos sabi niya, hindi tuturukan ng anti-rabies o ng rabies vaccine yung aso namin. Ayan, hindi po naturukan. Okay, paturukan nyo na po. So, syempre, mas mataas yung chance na yung asong walang turok ay magkaroon ng rabies. Pero kung yung aso nyo naman po ay nasa loob lang naman ng bahay, wala namang nakakasalamuhang askal or stray dogs, maliit lang yung chance na maaaring may rabies yung aso ninyo. But there's always a chance, no? Baka nakuha niya yan ng mabilis lang, nakalabas yung aso ninyo, pinasyal ninyo, tapos biglang meron siyang naamoy-amoy na askal sa labas, maaari siyang makakuha ng rabies virus. Pero it also applies na kung within 14 days hindi naman namatay yung aso, then huwag ka nang kabahan. Kasi ibig sabihin, nung napunta yung tubig na iniinuman ng aso nyo sa sugat ninyo, ay wala siyang nilalabas na rabies noon. Kasi within 14 days ng aso na may rabies na sa utak, na naglalabas na ng rabies virus sa laway niya, within 14 days na mamatay ang aso na yan. So kung hindi naman siya namatay, ibig sabihin wala siyang rabies sa laway, di ba? Wala pa kasi siyang rabies sa utak. So ayan, I hope na linawan kayo ng konti doon sa sagot ko sa inyo. So to summarize my answer, yes, it is possible. And kung need mo pa ba magpa-anti-rabies, well, maybe not, but it's always a good thing to seek precaution, no? It's better than cure. Prevention is better than cure. And of course, no, mas praning ka, mas mahaba ang buhay mo kaysa sa mga nagwawalang bahala or nagkikibit balikat lang sa mga ganyan-ganyan mga bagay. So keep yourself protected, no? And let's practice yung basic hygiene lang. Kung iniinuman ng aso ninyo, dapat hindi nagkakaroon ng contact sa inyo. And of course, pabakunahan nyo na po yung mga aso ninyo against rabies. Required yan sa batas. Every year po yan rini-renew. Kung hindi nyo po ini-injectionan yung aso ninyo ng anti-rabies, may nilalabag po kayong batas. Doc Abel Manalo po ito sa Manalo K9. Remember SDN, the best dog food in the multiverse. And thank you po sa tanong ninyo, Ma'am Sarah.